Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magpapasalamat lang sa inyo ng kaunti. Kaunti, hindi na. Ah, At sa Diyos, lalo na sa Diyos. Salamat sa Panginoon dahil patuloy niya akong iniingatan mula noon hanggang ngayon sa aking pag-uwi. Nawa ay patuloy niya akong ingatan, gabayan. Ano pa ba? Hindi ako iyak. Naubos na dahil kami ni Lola lagi pag nagharap eh. Yun nga po, salamat sa Panginoon dahil uuwi na ako. Sinabi ko sa Panginoon kung uuwi ba ako o patuloy sa trabaho. Salamat sa mga kapatid ko na narito, lalo na kay Pastora, at ginamit niya na yung makilala ko ang Panginoon. Dito ko na nakilala na ang Panginoong Jesus ang siyang aking Panginoon na tagapagligtas, na siya lang ang aking kikilalanin na Panginoon, walang iba. At salamat sa mga kapatid na sa inyo ko na nakilala ang Panginoon, kung sino siya sa buhay ko, kung sino siya. Salamat sa inyo dahil kayo ang naging daan. Kayo ang naging daan. Totoo yun sa aking puso. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Salamat talaga. Napakalaki ng pinagbago na aking buhay dahil sa Panginoon. Maraming nawala. Pero hindi ko pinanginayangan dahil gusto kong sumunod. Ayokong umiyak. Sabi ko, ano baka ako, sabi kasi ng anak ko, umuwi ka na mama, tagal-tagal mo na dyan. Sabi ng gano'n sa akin. Sige, uuwi na ako pagka natapos ko ni project ko. Sabi ko gano'n. Tagal-tagal naman ng project na yan, 4 na taon na, hindi pa natatapos. Ngayon nga, hindi nila alam na yung project ko, yung pamangking ko na pinag-aaral ko, nakapagpatapos na nga ako ng 2. Ayan, isa pa, madayari na ngayon nga. Hindi nila alam na yun ang project ko. Ayun kasi sabihin sa kanila na ganon, dahil maraming, lalo na sa asawa, di ba? Ayoko na may masasabi na ganon. Basta, pinix ko lang yung sweldo kung ganon lang. Yung sobra sa mga, kawawa naman kasi yung mga kapatid. Ano ba yung project yan? Napakatagal namang mayari. Kala nila mansion, di naman pala. Nung sabi ng anak ko, umuwi ka na. Sige, meron lang akong bibilin. At pag nabili ko na yon, uwi na ako. Ayun nga, nabili ko na, sabi. Tapos nga, sabi no, hindi ako nagpaparamdam na uuwi. Dahil sabi ko, tapusin ko kaya ako yung trabaho ko. Kaya saka uuwi ako. Tatanga lang naman ako. Wala namang doon, sabi ko. Sinabi ko sa Panginoon na, ano po kaya maging desisyon ko? Tulungan niyo po ako na matagal. Tagal kong iniisip kung uuwi ako o hindi. Tapos nung hindi nga ako napaparamdam sa mga anak ko, sabi ng anak ko, Mama, huwag ka na umuwi, diyan ka na lang. Sabi gano'n niya. Kasi hanggat nandiyan ka, hindi matatapos ang gusto mo, ang mga project mo, sabi sa akin. Naintig naman ang puso ko. Ayun, sabi ko, sige na nga, umuwi na nga ako. Siguro, ito na siguro ang panahon para sila naman ang aking paglingkuran. Kasi maliliit pa nung na iniwanan ko sila. Ngayon, malaki pa sa akin. Kaya, salamat sa Lord dahil nagdesisyon na ako na sila naman ang aking piliin. Malakas pa si Lola, kaya lang si Lola, gusto lagi sumisigaw dahil naaawa naman ako. Gusto na niyang mamatay. At uuwi nga raw ako.
Sabi ko, meron naman tayong matapelit na mabait yan, okay yan. Hindi hindi mo kamukha. Talagang hindi ko kakamukha yun dahil magkaiba. Alam nga na makakamukha ko yun. Yun nga po, salamat na lang po sa Panginoon dahil pinagdesisyon niya ako na talagang umuwi na ako. 80 na ako. Kaya, okay, yun lang po. Maraming po salamat sa inyo. Yun lang po.